Meron daw kahoy na di umano nakapagpapagaling ng myoma, sakit sa tiyan, mga bukol-bukol at kahit pa cancer. Anong klaseng punong kahoy ba ito? Yumabong sa kaisipan ng mga tiga-Mantikaw ni Misamis Oriental ang kwento tungkol sa isang punong kahoy sa kanilang bayan na ang mga may karamdaman dito kumakapit. Kaya raw kasi di umano nitong gamutin ang kahit na anong sakit mula sa simpleng sakit sa balat Kahit yung mga kati-kati sa katawan, makuha ng lumalagsik. hanggang sa malulubhang karamdaman gaya ng stroke, sakit sa puso, pati na raw cancer. 100% wala po talaga akong ibang iniinom na nagpapagaling sa aking bukol sa suso at spinal cord. May ilang nagpapatotoo na mabagsik daw talaga ang bisa ng puno na kung tawagin, lumalagsik. Ang mga puno ng lumalagsik o cinnamon tree sa Ingles, sagana rito sa Misamis. Mahaba at makintab ang mga dahon nito. Pero ang nakagagaling daw na bahagi nito, ang bark o balat. Si Risa, kinukolekta at inilalaga ito para maibsan daw ang sakit sa kanyang likod. May nararamdaman po talaga ako pero dinadala ko lang po siya kasi nga akala ko pasma lang. Pero nung ipinakonsulta niya ito sa doktor, nalaman niyang hindi lang pala ito simpleng sakit, kundi cancer na pala. Active cancerous po siya dahil po daw sa mga dot-dot na pula tapos wala sa pwesto daw yung spinal cord. Si Risa, niresetahan ng gamot. Maintenance ko daw po yung gamot tapos babalik po ako after 6 months. Natakot po ako kay Bali, hindi na ako bumabalik. Pero kalaunan, ang kanyang sakit lumala. Para po talaga akong ma-stroke, hindi po ako makagalaw. Pati yung kamay ko, hindi po talaga mabubuksan. Tapos hindi ka makapagsalita ng maayos kasi nasa gilid na po yung bibig mo. Sa pag-asang gumaling, kung ano-anong halamang gamot na raw ang kanyang sinubukan. Naka-order po ako ng alingatong, yung mga paragis, ganun po. Yung bela-bela, na-try ko na din po. Yung bituo, na-try ko na din po. Parang ganun lang din nangyari. Lumala din po karamdaman ko. Hanggang sa lumaki na talaga yung tiyan ko at hindi na po talaga ako halos makatayo. At tila hulog daw ng langit na may kaibigan siyang nagrekomenda na subukan niya ang pinakuluang balat ng lumalagsik. Ang mga nakolektang tree bark, pinutol-putol ni Risa. At saka niya pinakuluan sa loob ng 15 minuto. Ito ang ginagawa niyang tsaa. Hindi po siya mapakla, hindi po siya mapait. Kaya lang, amoy mentol po. Bali po sa una, nagsusuka po ako. Mga 1 linggo po yun, napanay po ako dura ng maasim. Pag susunod na naman, nag-LBM po ako. Tapos nilagnat po ako. Tapos yun po, yung last po na lumabas sa akin is nagkati-kati po yung buong katawan ko mula sa ulo po hanggang sa aking paa. Napuno po ako ng kati-kati. Most likely, ang kanyang side effect is more of sa tiyan, no? Maaaring magkaroon ng GI upset, maaaring din na ikalala ng ating sakit. Makalipas ang 3 buwan na pag-inom ng lumalagsik, may sa kung anong himalaraw na bumuti ang kanyang lagay. Nag-bleeding din po ako ng half baldi po na dugo. Yung spinal cord ko, nagtaka po ako, ba't po ako nakatayo ng maayos? Milagro po talaga po. Pinagaling lang po ako sa kahoy, hindi naman po siya nag-oopera, pero ba't po natutunaw po yung bukol? Para sa akin is power po ni God po ang nilagay po doon sa halaman na yon. Maybe at the time that they were taking it, merong nagkaka-effect yung gamot. Pero nagkasabay lang, no? Nung ininom yung tea, yun yung time na talagang nagwo-work na rin yung gamot. Kaya akala nila na yung tea talaga ang nagpagaling sa kanila. There's still a not conclusive na study na makapagpatunay na ang pag-inom ng herbal tea ay nakakatulong sa pag-healing ng buto, no? May mga studies naman na ang mismong pag-take ng sinasabing herbal tea na yan ay pag-decrease ng pananakit, anti-cancer effect. Ngunit ito ay kailangan pa ng mga further studies. Samantala, para raw makatulong sa mga katulad niya, si Risa nagbebenta ngayon ng tsaa na gawa sa lumalagsik. Good for 2 months to 3 months po ang paggamit ng 7 bundles po, yung 750. Ang nagsusuklay sa kanya nito, si Diego.
Ang hatag na kong gisaya sir, 300 ang per kilo. Siya nang bahala mag-repack. Kay paghatag na ko sa iya, volume na handos na ko sa iya, volume. Si Diego, noon pa man, umiinom na rin daw ng pinakuluang balat ng lumalagsik. Para sa kanyang natamong mga fracture sa katawan. Diri sa ko sa akong motor, ilupad. Balik-balik na niya akong likod sir. Operado ko sa diri sa baga. Sa 2006 na operahan ko, motong first time operahan ako nga nahulog kong building. Second time na akong disgrasya ko sa akong motor. Ang marka ng kuwan ako, pagkahagbong na ako sa building dito, ilupad ang motor. Operahan ko diri, almost 2 months. Lumalagsik herbal tray lang yapon ang akong gigamit. Naka-recover ko. Somehow, it's matter of psychosomatic effect ng herbal tea. Feeling of calmness and well-being, ang usual na intervention na ginagawa sa mga hip fracture ay opera. Isa naman sa mga suki ng lumalagsik tiyan ni Risa, ang mag-asawang Zara at Richard. Si Richard, dating pintor sa Marawi. Kalaunan, siya'y na-stroke. Natumba siya, dinala namin sa may pakpak na ospital sa Marawi. Tapos mga 2 weeks kami doon, parang hindi pa rin siya magaling. Dahil sa nangyari, naapektuhan ang pagkilos at pananalita ni Richard. Sinubukan naman daw ni Zara na ipagamot ang kanyang asawa, pero hindi nila kaya ang gastos. Yung mga gamot na binigay sa kanya, iniresita sa kanya, mahal. Almost 30,000, kaya naisip ko na ilabas na lang siya. Matapos ang tuloy-tuloy na pag-inom nito, Naobserbahan ko na parang mabilis ang pagaling niya. Kaya yun na pinagpatuloy ko hanggang ngayon. Nakalakad na ako ngayon. Nahirapan pa rin ako magsalita pero minsan lang. Maaring ito ay placebo effect sapagkat sa ngayon wala pa namang matibay na ebidensya na nakakapagpabuti ang herbal tea alone kumpara sa mga conventional treatment. pero ano nga bang meron sa lumalagsik? At marami ang nagsasabing uminam ang kanilang pakiramdam matapos uminom ng tsaa mula rito. Yung healing properties ng cinnamon is basically nanggaling po yan sa mga traditional or folkloric na medicinal practices. Ito ay may mga properties ng antioxidant, meron din siyang property na antibacterial, antifungal. Also nakakatulong din po ito sa pagpababa ng sugar level. Paalala naman po ng mga eksperto, kahit na mapatunayan ang bisa ng isang halamang gamot, para sa mga meron daw malulubhang karamdaman, mas mainam pa rin kumonsulta sa doktor. Hinding-hindi rin daw nila inirekomenda ang pag-inom ng kung anong halamang gamot kung walang rekomendasyon ang doktor o yung tinatawag na self-medication. Kung hindi talaga fully tested, hindi natin alam, nakakasira ba to ng kidney natin? Makakasira ba to ng atay? Madalas bang nagkaka-allergy dito? Kaya nga kailangan pag-aralan kasi hindi nga natin alam kung anong pwedeng adverse effect nito. Mahabang panahon bago natin siyang ma-apply man lang sa FDA para mag-register siya na maging gamot. I really advocate using herbal medicines, but this should be evidence-based. Marami naman po magsasabi sa akin na scam po yon. Ang pinupokus ko, walang pong ini-entertain, yung gusto pong gumaling sa sakit nila sa katawan. Willing naman po ako makipagtulungan na magiging legal po siya. Ako, daghan man akong nga tabangan ng isa daan nga herbal na naglubog pero at least nga ka-recover pagid sila. Hindi siya nakakagulat dahil sa mahal ng gastusin kapag kailangan mong magpakonsulta. Hindi pa doon kasama yung usapin ng mismong pagbili ng gamot. Napaka-inaccessible ng mga barangay health centers, lalo na sa mga kanayunan. Kailangan po nating igiit na yung mandato dapat ng gobyerno, lalo na tinutugunan nila yung pagiging mas abot kaya dapat ng mga serbisyong medikal. Hindi natin masisisi kung marami sa ating mga kababayan kapag nagsanga-sanga na ang problema sa kalusugan at wala nang matakbuhan, kumakapit sa biyaya ng kalikasan. Pero paalala lang po, ang gamot na walang gabay pwedeng maging bagsik kesa bisa. Kaya kung may sakit, kumonsulta pa rin sa mga eksperto para ang paggaling mas magiging sigurado. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.